Yung mga kabanat, no, nagsalita na si, ano ba to, Charis? Hindi, si Sandro Marcos pala ito, mga kabanat. Nagsalita siya patungkol sa kanyang, di ba, nakaraan, siya yung una nag-sign ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, itong si Sandro Marcos. Ito yung reason niya. Una, no, recap ko lang. Dahil dun sa mga pahayag ni BP Sara patungkol sa kanyang papa, lola, at kay speaker. Pero dito dapat matandaan natin, mga kabanat, na itong mga congressman ito, matalino ito. Pero kung ganito ka umunawa sa mga pahayag, lumalabas na BO-BO ka. Diba? Lumalabas na BO-BO ka eh. Ito, panoorin mo natin itong sinabi ni Sandro Marcos at bago tayo magko-comment. Post and play tayo. Ito, walang Tapos sinabi ng ating Pangulo ay nung nagpirmahan na sa impeachment complaint ay tinanong ko siya kung ano bang advice niya. And tama naman yung sinabi niya. He said, do your duty as a congressman and uphold your oath to the Constitution that you swore to protect. And it's my constitutional duty to go through the impeachment process as an elected representative. Now, as to why I was the first one to sign, alangan naman kung sasabihin ng tao na gusto nilang huhukayin yung lolo mo at itapon yung katawan sa yun ang isang reason kaya siya nagpirma, mga kabanat. At ano pang iba? West Philippine Sea, sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady. Dito ako medyo sablay na lumalabas-labas kasi na parang isa kang BO-BO ka. Alam niyo na siguro BO-BO kasi yung sinabi naman ni BP Sara, hindi naman to talagang ano kung hindi may ano to yun, mayroong kung. Kasi pag sinabing kung, hindi naman indirect kasi sinabi naman ni BP Sara pag halimbawa napatay ako, no? Pag napatay ako o baga kung ipinapatay si BP Sara, mayroon mayroon na siyang kinontak na isang halimbawa hitman na titira doon sa mini-mention niyang pangalan. Yun naman ang consequence nun Hindi naman sinabi ni BP Sara, ikaw itutumba kita. Di ba? Ang sinabi ni Sara, kung mapatay ako. So kung walang nangyari kay BP Sara, hindi walang nangyari. Ito yung mga congressman at pasensya na mga kabanat, pero lumalabas na BO-BO. Yan ang nakakalungkot. Mga palusot na lang ito nila, mga kabanat. Kasi kung intindihin mo talagang sinabi ni BP Sara, kung mapatay ako, titirahin mo si ganito. O kung walang nangyari kay BP, kung pinatay nyo si Sara Duterte, doon magkakatotoo yung pahayag ni BP Sara. Kung talagang magkakatotoo. Di ba? Ngayon, walang nangyari kay BP Sara. Kasi ano yun parang ano yun ang dapat ginawa na sana nitong mga taong ito, no? Kung hindi lang ito BO-BO, mga to. Dapat pinotektahan nila si BP Sara kung natatakot sila. Kasi kung talagang sabi kung kailangan natin to protektahan si BP Sara kasi kung may nangyari kay BP Sara, talagang hinang utak ni Charis. Diyan na, no? Mas magagalit ito. Pero totoo naman talaga no? Pinipilit niya. Ay, nako. Ito pa na ang aking magulang at gusto niyang patayin ng speaker. Ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? So, dito lumalabas na may pagkahina ng utak. Magamat napakatalino ito, nakapag-aral ito. Doon, kasi ang talino ng tao, mga kabanat, hindi naman talaga nakukuha sa pag-aaral no? Hindi nakukuha. Una, ang talino ng tao, nakukuha yan, ang una nakikita, yung may common sense. Nakakaintindi sa tama at mali. Nakakaintindi sa ako, halimbawa ko, hindi naman ako nakapag-aral, pero naintindihan ko yung ibig sabihin ni BP Sara. Ito, mga ito, nakapag-aral ito ng mataas nakapag-college, nakakuha ito ng degree, o ano pa, halos kumbaga, sa salitang sa Ilonggo, lahat gusto hapan, tanan nga kurso, pero lumalabas, hindi pa rin nakakaintindi. Di ba? Ang linaw ng sabi dito ako naiinis sa mga ganitong mga politiko na ang utak parang maiksi Parang no? Pinagtanggol natin ito nung una, akala natin ang tatalino, yun pala lumalabas. Sus Mariusip. Talo pang kinder pala. Kasi ang linaw naman sa amin ni BP Sara, kung namatay ako ay ito yung titirahin nyo dahil ang duda ni Sara, halimbawa kung
may, may papatay si Sara, halimbawa ko na assassinate si Sara Duterte, ang nagpapa ano sa kanya itong mga taong binanggit niya. So bakit sinabi mo ipapatay ko si ganito? Doon lumalabas na napakahina yung utak ng mga ganitong mga congressman, no? Nakalulungkot ako mga kabanat sa mga ganito, no? Grabing hina ng utak, ng hina. Talagang naniwala ako na ang talino ng tao hindi nakukuha sa pag-aaral. Hindi talaga kahit gaya dito, ano, ilang mga congressman niya tatalino, pero pag nagsalita, sus Maria, di ba? Ito pa. These are statements that can't be taken lightly, especially from someone with such a high position. So nagtataka na nga ako kung bakit nagulat yung tao. Alangan naman kung sa Nagugulat yung tao dahil sa kahinaan ng utak nyo. Hindi nyo na-gets yung ibig sabihin ni BP Sara. No? Hindi mo na-gets. Ang linaw namang sabi ni yun ang alam kung sinabi lang sana ni Sara Duterte, ito hindi magtaka yung tao kung pumirma ka o hindi. Kung sinabi ni Sara Duterte, papatayin mo si ganito, may kinontak na akong tao na papatayin mo si ganyan, i-assassinate mo si ganito, si ganyan. Kung ganun lang yung tema ng pananalita ni BP Sara, kahit ako, sasabi ko, dapat ma-impeach si BP Sara dyan eh. Pero walang sinabing ganun si BP Sara. Ang sabi ni BP Sara kasi, kung may pumatay sa akin, kasi ang banggot naman ni Sara, parang kung mapatay ako, pero ibig sabihin, ang tinutukoy naman ni BP Sara, hindi naman yung namatay lang sa stroke, namatay lang sa aksidente, hindi man ganun. Ibig sabihin, kung may tutumba kay BP Sara, ang hahabulin si ganito. Yun ang tono ng pananalita ni BP Sara. Bakit tinanggal yung salitang kung may tutumba sa akin? Bakit tinanggal yung ganun? Kinuha niyo yun at sinurkat niyo doon sa sinabi, oo, tutumba mo sa ganito, tutumba. Ganyan naman tayo kabiyo-biyo. Di ba? Ganyan naman tayo ka sinungaling. Di ba? Oh my gosh, parang ganun. Nakakalungkot, no? Nakakalungkot. Medyo ako, na-high blood ako sa mga ganitong tao na napaka-iksi ng utak. Hindi na lang sabihin, pumirma ako dahil gusto naming tanggalan ng hindi namin gusto na. Hindi na lang din na-reach, gusto ko, nagpirma kami. Dami namin nagpirma dahil gusto naming si BP Sara kapag na-impeach siya, hindi na makatakbo sa higher position sa 2020. Dapat di ganun na lang sana para maintindihan. Yung i-reason mo pa, sinabi ni BP Sara, hukayin yung ano ka, bata? Ano ka, bata? Anong kapangyarihan ni BP Sara na hukayin yung nilibingdan? Ano ka? Jesus Maria. Diba? Lumabas na bata ka, no? Sabihan ni Sara, hukayin ko yung lulo mo para itapon ko sa West Philippines. Sa palagay nyo, magkakatotoo yan? Ano ka, bata? Ano? Parang itong isang fertilist ka na ngiwi na sinabi niya, si Sara Duterte, ginamit naman ni BP Sara yung jowa. So ano ka? Parang lumalabas na parang bata isip pag gano'n. Diba? Kasi katutunan yung sinabi ni BP Sara na hukayin ko yung lulo mo, tatay mo, ano yan? Impeachable ba yun? At saka hindi naman yun gagawin ni BP Sara. Yun ay ano lang yun. No? Ano yan? Paniwalaan mong ganun salita. Ano ka? Paslit, no? Batang 4 years old. Nga pag sinabi, maniniwala kang ganun. Kahit bata ko rin, di ba niniwala na magkakatotoo yan eh. Di ba? May kapangyarihan ba si BP Sara? Si BP Sara bang presidente para hukayin yung lulo mo? Nako, ikaw. Kung presidente siya at sinabi niya gano'n, baka matakot ka kasi presidente may kapangyarihan. Vice president yan eh. Nasa presidente yung kuman. Wow, yun ang klase itong si Charis. Ay nako ito, medyo ano na ito, pero nakakaano lang. Mga ganitong mga tao nakakalungkot, no? Mga reason napakababaw. Napakababong reason nila kaya pumirma siya. No? Una siya sa pumirma. Bakit nagtaka daw siya? Bakit nagulat ang mga tao na pumirma siya? Bakit di magtaka? Ang reason mo napakababaw, parang grade 1, di ba? Di ba ang sabi niya? Ito pa ang sabi niya, ulitin natin, Bakit daw? Ako dyan. These are statements that can't be taken lightly, especially from... Nagtaka daw siya kasi bakit daw nagtaka yung tao pumirma siya? Bakit di magtaka? No? Ang reason mo napakababaw. Una, sinabi niya bakit ang reason niya kaya pumirma. Parang inamin niya naman dito, no? Statement ni BP Sara na hukayin niya kanyang lulo, no? Tapos hindi naman official 'yun, parang sa isang JC lang 'yun eh, 'di ba?
isang GC account. Kumbaga, isang ano lang yun. Isang, halimbawa, conversation sa isang group chat ata yun. Hindi ako magkakamali. Tapos yung live media conference ni BP Sara, sa isang may nag-interview ata na sinabi ni BP Sara, kung, napanood ko naman yun, kung mapapatay ako, huntingin nyo, si ganito, si ganito, 3 tao minensyon niya. Pero, dapat maintindihan natin na mayroong sinasabi doon si BP kung matutumba siya, kung mayroong papatay kay BP Sara, ibig sabihin mayroon siyang tinutukoy na mastermind na bakit siya namatay, at yun dapat ang hahabulin, yun ang tinutukoy. Ay, nakakalungkot. So yun, mga kapatid, kayo nang masugad dyan, no? Sorry, pero yun pananaw ko na mali yung reason ni Sandro Marcos bakit siya pumirma. Kasi kung ang reason niya yun lang, ay parang bata ka, no? Parang batang paslit ka na hindi ka nag-iisip, no? Yung reason mo, isa pang unang reason niya, hukayin yung lulo ko, itatapon sa West Philippine Sea. Maniwala ka ba dyan na magagawa ni BP Sara yan? Sus Mariusip.